Welcome to JJ Tagalog Movie Recap. Isang dekada nang nagtitiis si Funan sa pang-aabuso ng kanyang asawa at pamilya nito. Ngunit nang madamay na ang sariling anak sa kalupitan, hindi na siya nagdalawang isip. Mula sa pasensya at pagdurusa, unti-unting nagliyab ang kanyang puso hanggang sa umabot sa isang madugong paghihiganti na yayanig sa lahat ng taong umapi sa kanya. Isang babae ang dinala ng kanyang asawa sa lugar kung saan nag-aalok siya ng serbisyo sa kalsada. Sa harap mismo ng asawa, itinulak ng lalaki ang babae sa kama. Tila walang pakialam ang asawa at nagpatuloy lamang sa pagkain ng kanin. Sa kanyang kawalan ng pakialam, pati biyanan ay hindi nakatiis. Naririnig mo ba ang mga tunog na iyan? Paano ka nakakakain? Ngunit si Funan ay matagal nang sanay sa ganitong sitwasyon at ayaw nang makipagtalo sa biyanan. Nang makita niyang dumating ang kanyang kaibigan kasama ang anak, doon lamang siya kinabahan. Baka marinig ng bata ang masasamang tunog. Agad niyang kinausap ang kaibigan na ilayo muna ang bata habang siya ay bumalik upang magpatuloy sa kanyang trabaho. Hindi nagtagal, natapos din ang babae sa kanyang ginagawa. Humarap siya kay Funan, labis ang hiyang nadarama. Kung hindi lamang sa sobrang laki ng perang inalok ng lalaki, hindi siya pipilitin ng amo na pumunta roon. Upang makabawi kay Funan, ibinigay pa niya ang kanyang sariling sunscreen. Ngunit para kay Funan na laging nagtatrabaho sa ilalim ng araw, walang silbi yun. Hindi napigilan ng babae na magtanong, bakit hindi mo iwanan ang ganyang walang kwentang tao? Sumagot si Funan, kung tatakas ako, papatayin niya ako. Iminungkahi ng babae na sabay silang pumunta sa Seoul dahil sariwa ang hangin doon at makakahanap ng maayos na trabaho. Hindi na kailangang laging magpakumbaba. Kahit nagkunwari si Funan na walang pakialam, sa loob-loob niya ay nagsimula na siyang magduda. 11 taon na siyang kasal, ngunit kailanman ay hindi siya nakaramdam ng pag-aaruga mula sa pamilya ng kanyang asawa. Habang nakaupo si Funan sa pintuan upang magpahangin, biglang dumampot ng ledwelyo ang asawa at inihagis sa kanya. Upang makaiwas, natapilok pa siya. Ngunit nakamisi lamang ang lalaki at inabot ang duwende. Ilagay mo lang iyan at mawawala ang pamamaga. Araw-araw, si Funan ang gumagawa ng pinakamahirap na trabaho, halos parang orasan na hindi tumitigil. Ang malupit na biyanan ay puro salita lamang at hindi kailanman tumutulong. Isang araw, habang nagpuputol siya ng kahoy, ang asawa ay nakatago lamang sa lilang ng puno. Hindi niya napigil ang magreklamo na ikinagalit ng asawa. Agad niyang itinumba ang pugad ng bubuyog at hinabol si Funan ng mga bubuyog na nagdulot ng maraming sugat sa kanya. Hanggang na babae, kinagabihan, habang kumakain ng pamilya, titik na titig sa kanya ang bayaw. Napansin ito ng asawa, ngunit hindi niya pinigilan ang kanyang kapatid. Sa halip, dinala niya ang kanilang anak sa labas. Si Funan naman ay isinama ng bayaw sa silid, at alam na ang sumunod na nangyari. Pagbalik ng asawa, nadatnan niya si Funan na naglilinis. Agad niya itong sinipa, at pagkatapos ay nilock ang pinto at muling sinaktan si Funan. Naririnig ng anak ang mga sigaw, ngunit patuloy lamang itong kumakain ng walang anumang emosyon, tila mas anay na sa ganitong nakakasakal na buhay. Mahigit 10 taon nang nagtitiis si Funan, naniniwalang hindi dapat lumaki ang anak na walang ama, kahit puro paakit ay hindi siya umalis. Hanggang isang araw, sa damit ng asawa, nakita niya ang sarawal ng anak. Ramdam niyang may masamang nangyayari. Agad siyang sumugod sa silid at nadatnan ng anak na nag-aayos ng mukha. Anong ginagawa mo? Tanong ni Funan. Sumagot ang anak, gusto kong mas mahalin ako ni Papa. Nawasak si Funan nang makita ang itsura ng anak. Gusto pa niya itong kausapin, ngunit biglang dumating ang asawa at sinipa si Funan sa ulo. Napahiga si Funan sa sahig sa sakit at hindi makabangon. Ngunit binuhusan siya ng asawa ng nail polish at paulit-ulit siyang iniinsulto sa harap ng anak. Naiinggit ka pa sa anak mo, babaeng walang hiya. Tahimik lang si Funan sa una, ngunit napansin niyang yakap ng asawa ang anak at hinahaplos pa ang katawan nito. Dito mas lalong nakumpirma ang kanyang kutob. Pinilit bumangon si Funan at tumingin saglit sa may pintuan. Pagkatapos ay kinuha ang carrot sa dingding. Handa na siyang patayin ng halimaw, ngunit nakita niyang nakatingin ang anak sa kanya, kaya't nagdalawang isip siya. Ayaw niyang mag-iwan ng masamang alaala sa bata. Kaya't nakiusap siya sa kaibigan na isama sila. Iba ang naging kapalaran ng kaibigan. Pagkatapos ng high school, lumipat ito sa lungsod at nagkaroon ng disenteng trabaho sa bangko. Ngayon ay bumalik lamang siya sa bayan.
Kaya't bahagyang nakangiti si Funan matapos ang matinding bigat. Kahit sobrang pagod araw-araw, nagdadala pa rin siya ng masarap na pagkain sa kaibigan. Hinahangaan niya ang magagandang damit nito at naiinggit na nakatira ito sa Seoul. Baka sakaling ganoon din ang maging kinabukasan ng anak. Inamin ni Funan na baka inaabuso ng asawa ang bata at humingi ng tulong para makaalis sa gulo. Ngunit para sa kaibigan, katawa-tawa ito. Sa palagay niya, ginagawa lamang itong dahilan ni Funan para makaalis. Sa gitna ng sisi at hindi paniniwala, tahimik na umiyak si Funan. Ngunit hindi niya kayang iwan ang anak sa asawa. Kaya't palihim siyang nakipag-ugnayan sa isang kakilala at pinakiusapang magdala ng bangka kinaumagahan. Samantala, sinamantala ni Funan ang pagkalasing ng asawa at kinuha ang pera mula sa kanyang bolsa. Hindi siya nakatulog buong gabi, at kinaumagahan ay isinama ang anak upang tumakas. Bagaman hindi niya maintindihan, naisip ng anak na kapag nakaalis sila, hindi na muling masasaktan ang ina, kaya't lalo siyang nasiyahan. Ngunit pagdating nila sa dalampasigan na puno ng pag-asa, natuklasan nilang kaibigan ng asawa ang bankero. Hindi ba sinabi ko na huwag siyang hanapin? Sa oras na ito, siya lang ang pumayag na pumunta. Huwag kang mag-alala, hindi ako nakikialam sa problema ng ibang pamilya. Basta't kumpleto ang bayad, sagot ng bankero. Bagaman nagduda, inilabas pa rin ni Funan ang pera dahil bihira lang ang pagkakataong makatakas. Ngunit imbes na agad magliyag, daan-daan pa nitong binibilang ang pera. Kita ang sinadyang pagpapabagal nang biglang tumingin si Funan. Nakita niyang nakatayo roon ng kanyang asawa. Bilisan mo, paalis na, sigaw ni Funan. Huwag magmadali, tatapusin ko munang bilangin, sagot ng bankero. Bilisan mo, sumakay ka na. Pagkatapos ng bilang, saka aalis. Sa huli, nahuli pa rin si Funan. Hinayra siya ng asawa sa buhok habang naglalakad. Habang dumarami ang nakamasid, lalo pa siyang binugbog ng asawa. Hindi man lang pinigilan ng matatanda. Bagkus, nagudyok pa para palakasin ng lalaki. Nagmadaling sumunod ang dalaga upang pigilan ito, itinuturing na tanging pag-asa ang bayaw. Ngunit lumabas din ang kabamisan ng lalaki sa dalaga at agad siyang kinaladkad papasok sa kakahuyan. Nang makita ng anak ang inang sinasaktan, mabilis siyang bumila sa lalaki. Ngunit malakas siyang itinulak pabagsak. Pagkatapos ay dinala ng lalaki ang bata. Nang makita ito, natauhan si Funan. Ayaw na niyang masaktan ng anak. Dumampot siya ng bato para ihagis sa asawa, ngunit itinulak siya ng isang matandang babae mula sa likuran. Sinisi niya si Funan na hindi dapat salakayin ang sariling asawa. Noong araw, tinanggap nga kayong mag-ina. Dapat kang magpasalamat. Agad na bumuhong si Funan. Bakit pwedeng saktan ng lalaki ang babae? At dapat ba talagang gugugin hanggang mamatay ang babae? Bukod pa rito, hindi niya alam kung sino ang tunay na ama ng anak dahil hindi ng asawa ang lumapastangan sa kanya noon. Ang pagbunyag ng sikreto sa harap ng lahat ay agad nagpalihab sa galit ng lalaki. Lumapit siyang galit kay Funan at sinampal siya ng malakas. Pagkatapos ay sinipa ang kanyang tiyan na para bang gusto siyang patayin. Ngunit biglang kinagat ng anak ang kanyang hita. Sa kasamaang palad, tumama ang ulo ng bata sa bato at agad nitong ikinamatay. Agad na gumapang si Funan palapit, hindi makapaniwala sa nakita. Huminto na ang paghinga ng anak. Ngunit walang pakialam ang asawa, bak-araw lagyan lang ng kaunting taste at gagaling. Lumayas kayong lahat, sigaw ni Funan. Nakita ang baliw na si Funan, walang naglakas loob na lumapit. Plano nilang itago na lang ang pangyayari, ngunit dumating ang pulis. Ngunit iginiit ng matatanda na nag-apa at nabagok lang ang bata sa bato. Nakita si Funan na tuliro at nagawa pa nilang tumawa. Mas lalo pang nagmalinis ang asawa, isinisisi ang pagkamatay ng anak kay Funan. Galit na ibinunyag ni Funan ang katotohanan, ngunit hindi naniwala ang pulis dahil pamangkin ito ng biyenan at tiyak na hindi kakampi sa iba. Lalong nawala ng pag-asa si Funan hanggang sa makita niya ang kanyang matalik na kaibigan. Ito na lang ang kanyang huling pag-asa. Ngunit upang maiwasan ang gulo, nagsinungaling ng kaibigan, nagkunwaring walang siyang alam, winasak ang huling pag-asa ni Funan. At agad ding umalis ang pulis. Nagbigay ang pamilya ng asawa ng mga mamahaling pagkain at pati malaking pulang sobra, kaya't wala ng tsansa para baligtarin ang kaso. Hindi maintindihan ni Funan kung bakit nagbulag-bulagan ang kaibigan, samantalang naroon siya mismo noon. Noong kabataan nila, hinarang sila ng mga tambay.
Si Funan ang tumulong para makawala, ngunit siya rin ang nabugbog at ninapastanan, habang ang kaibigan ay nanood lang sa dilim, tulad din ngayon na walang ginawa. Nang gabi, ang bayaw ang nagdala ng pagkain para sa kaibigan, hindi alam na may inilagay itong gamot. At ininom ito ng kaibigan ng walang pag-aalinlangan. Hating gabi, biglang pumasok ang bayaw. Itinaas ang braso ng kaibigan at muling ibinaba, tinitiyak na wala na itong malay. At sinimulang habarin ang kanyang sarawal. Buti na lang, dumating si Funan sa oras. Nakita niyang patuloy pa ring naglalakas loob ang lalaki, agad siyang sinampal ni Funan. Nang makita ang hawak niyang nagbabagang pamaluboy, dahan-dahan siyang tumayo ng tuwid, at sa ilalim ng titig ni Funan, napilitang umalis. Hindi niya kayang magbulag-bulagan tulad ng kaibigan noon, ngunit lalo lang itong nagdagdag ng sakit. Kaya't nagsimulang magtrabaho ng walang tigil si Funan, na parang yun lang ang paraan para makalimot. Ngunit ang mga matatandang babae, walang pakialam. Hindi nang panay ang panlalait, kundi masayang kumakanta at sumasayaw pa. Kakamati pa lang ng anak, ganito na ba sila kasaya? Tumanga na si Funan sa matinding sikat ng araw at hindi na napigilan ng sakit sa kalooban. Mabilis siyang lumapit sa kanila, itinaas ang karit at malakas na hinampas. Agad natapos ang gusto ng tatlo. Isa sa kanila ang tumakbo para tumakas, ngunit agad siyang pinabagsak ni Funan. Pagkatapos ay humarap siya upang habulin si Kulot, ngunit ang matandang babae ay nagkunwaring patay sa lupa. Wala na ang dating tapang at nagsimulang walang tigil na magmakaawa. Matagumpay niyang tinapos ang tatlong sunod-sunod. Hindi na natatakot si Funan, mas lalo pang tumatag ang kanyang mga mata dahil buhay pa ang pinakamasamang biyenan. Ngunit nang siya'y bumalik, wala nang tao sa bakuran. Malamang nasaksihan ng biyenan ang lahat at agad na nagtago, ngunit hindi nagmadali si Funan. Bagkus, dahan-dahan niyang hinasa ang kanyang karit, nasa loob ng biyenan ng kaibigan, ngunit siya'y tulala na sa takot. Biglang tumingin pataas, si Funan ay nasa harapan. Agad bumangon ang kaibigan nang mapansin ito, ngunit siya'y tinamaan ng isang suntok at nawalan ng malay. Muling nanindig sa takot ang biyenan, at patuloy na tumatakbo palayo, habang sinusundan siya ni Funan. Patuloy niyang tinutulak sa pagtakbo ang matandang babae, hanggang sa may tulak ito sa gilid ng bangin. Takot na takot ang matanda at paatras ng paatras. Sa huli ay nakakita siya ng guni-guni, na tila si Funan ay nasa kanyang harapan. Patuloy niyang iniwas-iwas ang karit, at biglang lumipad palayo ang talon. At tila wala sa loob ay tumalo ng matanda sa bangin. Doon lang nakita ni Funan ang mga bangka sa malayo. Malamang nakita ng biyenan ang asawang pauwi, at nagtangkang tumalon sa dagat upang umini ng saklolo, ngunit bumagsak sa batuhan. Natagpuan ni Funan ang bayaw sa tabing ilog, at gaya ng dati, inaabot na naman ito ang kanyang maruming kamay. Hinawakan ni Funan ang kanyang buhok, at agad na ibinagsak ang talam ng kutsilyo. Sakto namang nakita ito ng kaibigan, at agad siyang tumakbo para humingi ng tulong. Eksaktong dumating na ang asawa at ang bangkero, na sa tabing ilog silang umiinom ng tubig. Ngunit may tila bumagsak mula sa itaas, biglang tumingala ang asawa, at nakita ang ulo ng kapatid na nakasabit. Sa oras na iyon, handa nang umatake si Funan, ngunit biglang lumitaw ang mga handa nang umatake si Funan, ngunit biglang naglitawan ang mga alipors nito. Nasugatan ni Funan ang braso ng bangkero, at sinubukan pa niyang saktan ang asawa. Ngunit malaki ang agwat ng lakas ng babae at lalaki, isang sipa lang ay napalipad na si Funan. Nang siya'y muling magkamalay, nakatali na si Funan, at sinimulan siyang bugbugin ng asawa, mabibigat na suntok sa kanyang tiyan. Nang marinig na patay na ang lahat, dinampot ng lalaki ang patalim upang ipagiganti, ngunit biglang hamarang ang kaibigan, na agad din niyang sinampal at napalipad. Nagpa siya ang lalaki na patayin si Funan na parang hayop at ipakasal sa kaibigan din ng asawa. Itinaas niya ang kutsilyo at handang umatake, ngunit biglang dinaklat ni Funan ang hawakan ng kutsilyo na ikinagitla ng lalaki. Hindi pa niya nakita si Funan sa ganito manyo. Bigla niyang ibinato ang patalim, ngunit agad kinagat ni Funan ang kanyang daliri, at hindi bumitaw hanggang sa maputol. Galit na kinuha ng lalaki ang palakol, ngunit naipit ito sa poste ng kahoy, at si Funan ay mabilis na sumunggab sa patalim sa sahig. Sa wakas ay nakawala ang mga kamay ng lalaki, paulit-ulit nang pinukpok ang ulo ni Funan hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Ngunit nakahanap ng tiyempo si Funan upang makawala sa tali. Dinampot niya ang karit sa lupa at agad na muling gumataw.
Ang lahat ng taong pang-aapi at paghamak sa loob ng maraming taon ay nauwi sa isang malakas na agos ng paghihiganti. Paulit-ulit niyang kinato ang lalaki ng karit, ibinuhos ang lahat ng sama ng loob ng maraming taon, hanggang sa halos hindi na makilala ang katawan bago siya huminto. Lagyan mo lang ng paste, mawawala ang sakit, bulong ni Funan. Pagkatapos ay ibinuhos niya ang lahat ng paste sa katawan nito. Sa harap ng lubos na nababaliw na si Funan, ang bankero at ang kaibigan ay tumakbo na patungo sa bangka. Ngunit bago sila makaalis, nakita nilang mahigpit pang nakatali ang lubad sa bato. Mabilis na tinungo ng bankero upang kalagin ito, ngunit nasa likuran na pala niya si Funan. Agad pinaandar ng kaibigan ng bangka, samantalang ang bankero ay pilit pang umaakyat, ngunit nagurot siya ng mga sagwan. Pagdating ng kaibigan, agad siyang nag-report sa pulis, at sinabi ang lahat ng kanyang nakita, ngunit kinabahan ng pulis na sangkot, takot na mabunyag ang kanyang pagkakamali, kaya't ikinulong niya ang kaibigan. Hindi niya alam na nakasakay na sa barko si Funan, suot ang damit ng kaibigan, at maingat pang nagayos ng sarili, bitbit pa ang klauta na minsan regalo ng kaibigan noong bata pa. Ngunit hindi siya pupunta upang makisama rito, kundi upang tapusin ang muling paghihiganti. Pagmulat ng kaibigan sa presinto, nakita niyang nakagapos ang kanyang mga kamay, at si Funan ay nakamasid sa kanya mula sa sulok. Sa takot ay tumakbo palabas ang kaibigan at tinangkang gisingin ang natutulog na pulis, ngunit hindi niya inakalang matagal na palang patay ito. At si Funan sa kanyang likuran ay may bitbit na malaking kampana. Sa takot, nagtago ang kaibigan sa kulungan at ikinulong pa ang sarili sa loob, ngunit inilabas ni Funan ang klauta na minsan ginamit niya para iligtas ang kaibigan noong bata pa. Nabasag ang klauta, ngunit pagkatapos ay iningatan itong mabuti ni Funan. Kung gusto mong malaman kung paano nagtapos ang madilim at nakakakilabot na kwento ni Funan, panoorin ang buong recap nito sa JJ Tagalog Movie Recap. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong recap ng intense na pelikula.